Magandang gabi mga kapamilya, episode 230 na tayo na FPG's Batang Quiapo. Dumating na nga itong mag-asawang sina Marsing sa Kasinita para maningil ng mga upa sa mga nagtitinda. Nakita agad ito ni Roda at sinalubong agad. Nako Marsing, kumpirmado talaga na nakakulong na ang anak niyong si Edwin. Kaya hindi niyo na mapapalayas itong sinatinding. O magdiwang kayo. Sagit lang Roda. Hindi puro chismis ang pinunta namin dito. Nandito kami para maningil ng mga upa ninyo. O ito na. Kung magbabayad na. Naman para hindi mabiro. O ito na. Kayo naman Tess. Kailan kayo magbabayad sabi ni Nita. Marsing Nita, pwede bang mamaya na lang gabi o kaya bukas? Kasi kakunti pa lang ang benta namin Hindi po pwedeng pagpaliban yan bukas. Kaya kinakailangan ngayon kayo magbayad. Hindi pwedeng ibigay yan. Hindi na kami babalik. Ito nga kami para maningil di ba? Sabi ni Tindi, eto na. Yan. Babayad naman pala. Dahil pang drama. O yan na. Nakakalis na kayo para manahimik na kayo. Nagbayad na kami. O sige na. Aalis na kami. Pero bago kami umalis, ito pakatandaan nyo ha. Kapag pupunta kami dito, kinakailangan magbayad at kayo agad. Sabi ni Nita, makalis na nga dito, Tart, tara na. Dami pang sinasabi. Sabi naman ni Roda, baka gusto nyo ng herbal, baka bumili kayo sa amin para dyan sa paa mo. Loka talaga to si Roda Siyempre, napapatingin na lamang si Tess, sabi niya, Tinding, saan galing yung pera? Ipon ko. Ipon? Kailan? Saka mo na lang alamin. Iniba ni Tinding yung usapan. Ngayon nakikiramdam si Tess at nakita niya nagtitigan na naman yung dalawa, si Tinding sa Sinoy. Napaghahalataan niya tuloy kasi sa mga kinikilos ng dalawa di ba body language nakahalata talaga Ang lakas pa naman ng pakiramdam nito ni Tess. Samantala ito namang si Rigor, nagbalik na ng pulis siya at nakita siya ni Mando. Pare, ito ka na pala, mukhang malalim ang iniisip ko pare, kasi kagabi nakasalubong ko si chairman. Sinabi niya na pinuntahan daw siya ng mga nagtatrabaho sa correctional nung umaga. Binalita tungkol sa mga inmates na sawari ko para talagang nag-iikot lamang dito sa lugar natin. Kung ganun, meron ba yung kinalaman dun sa raid natin nung kailan lang yung tukol kay Tanggol? Pare, gusto mo humingi tayo ng authorization letter kay Kernel para makapunta tayo ng correctional? Sige, pinuntahan nila. Kernel, magandang umaga Timagi ba nung ginagawa mo dito? Kernel, meron na akong lead tungkol dun sa tao na hindi pa po natin nahuhuli. Yun ba yung may kinalaman dun sa pagkadawit ng pangalan ni Tanggol? Oo nga po, Kernel. Sige, pagpatuloy nyo lang yan. Timagi ba? Siya nga pala, Kernel. Maaari sana makahingi kami ng authorization letter sa inyo kasi magmamatsyag kami, mag-iimbestiga kami ngayong umaga sa may correctional. Sige. Ngayon din, magagawa ko na. Tinawag doon sa kasama niyang pulis. Ikaw na bahala dito Opo, sir. Makakalis nga talaga si Mando sa kasi Rigor para mag-imbestiga ko noong kalakaran doon sa may correctional para matukoy kung nandudong pa ba si Tanggol o wala na. Samantala to namang si Roda umalis na, nagulat sa ibinalita. Nag-text sa akin yung bibili ng mga kwintas ni Marsing. Sige, dyan na muna kayo magbenta kayo. Galingan nyo pagbebenta. Ngayon tumayo tong si Noy at nakasalubong niya si Aling Mirna, nani ni Enteng. Sabi, Aling Mirna ba kumikitang kabuhayan tayo Ay naku, sinawerte lang kasi may nag-abot sa akin ng pera. Magandang babae, kaya to pinamili ko ng mga gamit. Pero bagong mukha Sabi niya galing to kay Enteng. Kay Enteng, di ba nakakulong yung kaya nga galing sa anak ko kayo ba, may natanggap ba kayo? Sabi ni Tinding, wala kami natanggap na pera. Ganun ba? Sige alis na ako. Sige, ingat. Ngayon, nakalata na si Tess. Sabi ni Tess, sabi kasi ni Noy, baka ito may kinalaman sa shh, kamaingay Noy. So alam na ni Tess. Ganun. Alam ko naman na may tinatago kayo. So, nakatanggap din kayo ng pera. Sino nag-abot sa inyo at kailan? Sabi ni Tess, basta, wala nag-abot sa amin.
Nakita ko lamang na meron naglapag ng pera doon sa may lamesa. Sino? Sino nag-abot? Hindi ko nakita. Kung ganoon, totoo pala talaga yung sinasabi ni Rigor na narinig niya ang pangalan ni Tanggol doon sa operasyon nila. At tingin ko meron itong kinalaman doon sa sinasabi ni chairman na pinuntahan daw siya ng mga tauhan ng koreksyonal, pati na rin yung mga lalaki nagmamanman sa labas ng bahay natin. Ano pa yung mga impormasyon na kailangan kong malaman? Sabi ni Noy. Kasi naman tong nanay mo hindi agad ang sinasabi yung totoo. Sabi, yan kasi naglilihim kayo Hindi nyo sa akin sinasabi. Kinakailangan malaman to ni Rigor para naman maimbestigahan niya kung talagang nakalaya nga ba si Tanggol o hindi. Sabi ni Tinding, Pes, yan ang wag na mong gagawin. Di ba kakasabi nga lang ni Rigor, kapag oras na makita niya at malaman niya na wala si Tanggol sa koreksyonal, papatayin niya to. So natawan si Tinding, padalos-dalos masyadong kinakampihan at masyadong loyal dito kay Rigor. Samantala eto na, pakpakan na to. Papatakas na sina Tanggol, Monique sa si Bubbles. Dumaan sila sa may fire exit habang itong sina Ramon papaakit ng motel. Nakahanda na ang mga baril. Ngayon, pati mga tawa ni Ramon nagbabantay di sa labas. Wala silang kawala. Hanggang sa nakababa na nga sila ng fire exit, tinadyakan agad ni Tanggol yung dalawang lalaki, tumba. Tapos pinagbabaril niya. Sumunod naman si Monique. Tumalon na rin. Sumunod si Bubbles. Pagbaba ni Bubbles, bumaril siya. Nasa labas sila dito. Ganda talaga ng labanan na to Kapag bakbakan talaga sa Batang Quiapo, talagang dire-diretso mga kapamilya. Walang tigil. Daming mga tauhan ni Ramon, malalakas. Parang di nauubusan. May mga dumating bang backups Magaling mga tauhan ni Ramon. Saka well-trained talaga. Yun nga lang, talagang hindi nila kaya ang lakas at galing ni Tanggol sa ni Bubbles. Yung tandem nila ang galing Ang bilis Ngayon nakaakyat na nga si Ramon at nakapunta na nga ng fire exit. Nakita niya si Monique, kumpirmado. Sabi niya, Monique, habulin nyo, bumaba kayo. Ngayon, nagtago silang tatlo dito sa may tricycle. Sabi ni Tanggol, sa likod lang kayo. Sige na, Monique, Mokang, Bubbles, muna na kayo. Kasama ni Bubbles si Mokang. Ayun nagtatago si Tanggol dito sa may tricycle. Nagtakbo ng mga tao, sobrang takot. Dahil nasa may na sila suburban area na sila sa mga kabahayan. Dumaan sila dito sa maliit na eskinita at nakita nga ni Ramon yung mga tauhan niya patay na. Ngayon takbo sila sa may kalsada. Ayan bilis. Punta sila dito sa may train station. Daming tao. Bumili agad sila ng ticket papuntang Kamuning. Ang bilis. Nagmamadali si Tanggol. 3 ticket. Asakay sila ng tren. Nagmamadali sila sa pagsakay. Tinatabig na nila yung mga tao para makasakay agad sila. Syempre pinupuno pa yung tren para umandar. Marami na yung mga taong nakasakay. So ang ginawa ni Tanggol saka ni Bubbles saka ni Monique, dire-diretso sila sa paglalakad dahil tinutungo nila yung pinaka unahang bahagi ng tren. Ngayon napaupo sila. Sabi ni Tanggol, sabi ko naman si Mokang hindi ko hayaan na magkahiwalay tayo. Sabi ni Mokang, pasensya na kayo nadadamay kayo sa problema ko. Baliwala yun Mokang, di ba sabi ko sa'yo magsasama na tayo. Sabi naman ni Mokang, maraming salamat Tanggol di mo pa rin ako pinapabayaan hanggang sa ngayon. Magmula noon hanggang ngayon, talagang hindi mo talaga ako iniiwan. Ang lalim na ng mga salita nila, yung emosyon nila lumabas na. Samantalang si Bubbles nagsiselos na, nagsisimula na siya magselos. Ito namang si Tanggol, napakamanhid, hindi niya alam merong siyang nasasaktan na damdamin Sobrang sakit na, kawawa naman dito si Bubbles. Napapaluwa na siya, pinipigilan na niya umiyak At naghalikan na nga yung dalawa, lalo niya itong hindi kinaya. At syempre, hinahawak-hawakan ni Mokang yung pisngi ni Tanggol, inayos yung buhok, inawi. At ngayon, dumating na nga yung mga tauhan ni Ramon, pati si Ramon mismo. Nakita nila na wala na si Tanggol sa labas. Ngayon, ito namang sina Olga nakaabang sa labas. At nakita nga nila si Ramon na hinahanap nga yung tatlo. Sabi ni Ramon, may mga tao pa ba? Nandito pa ba sila? Wala ho, boss. Tara sa loob.
Malakas sa pakiramdam ni Ramon na nasa loob sila ng train station. Pinagbabaril yung mga gwardya. Pinigilan kasi ng mga gwardya na wag pumasok kasi trespassing sila Narinig ng mga tao sa train yung putukan, labasan, panik na. Takbuhan na. Narinig na rin yung Tanggol. Nasa loob sila ng train station, pinagbabaril yung mga gwardya. Ngayon yung mga staff ng train station na tumawag agad ng pulis. At aagaran naman nakarating ang mga pulis, ang bilis ng responde, kaya kudos sa inyo. Nakakahanga. Ngayon, sabi ni Severino, "Bossing, may mga pulis. Umatras tayo, hindi pwede. Hindi natin titigilan to hanggang di natin nakukuha si Monique. Harapin natin ang mga pulis. Labanan natin sila." Tapang talaga ni Ramon Gagaling nila. Konti lang kasi mga responding pulis Konti lang. Pero mo ubos yan lahat sa mga tauhan ni Ramon. Naglaban sila Tapos nung natalo nila yung mga pulis, diretso. Papunta na sila sa may train. Ngayon ito namang si Bubbles. Kinuusap yung Tanggol, sabi niya, "Bubbles, sa likuran kita. Diyan ka lang. Mokang, babalikan ka namin," sabi ni Mokang. "Tanggol, umalis na kayo, buti pa. Iwan nyo na ako, hindi titigil si Albert hanggang di niya ako nakukuha," sabi ni Bubbles. "Tama siya, Tanggol. Tara na, umalis na tayo." Ngunit pinaglaban talaga ni Tanggol. "Hindi pwede, Mokang. Di ba nga nangako ko sa'yo na hindi na tayo maghihiwalay?" Nasaktan na naman si Bubbles. Pero buti nakikinig si Bubbles hindi siya KJ. Kahit na naiinis siya kay Tanggol, kahit nasasaktan na siya, sinusunod pa rin niya si Tanggol. So ito na, hinarap na nila yung mga tauhan ni Ramon na nauna nga sa loob ng tren. Sabi ni Mokang, "Mag-iingat kayo, Tanggol." Sumigaw siya. Napatay ni Tanggol sa ni Bubbles yung dalawang unang pumasok. Kinuha nila yung baril. Ngayon si Ramon pumasok na rin, sumunod na, papunta sa may train. Ako, ito na. Ganda ng tandem nila dito, may exhibition dito, yung dami. Yung mga combo nila, yung kanilang tandem talaga sobrang solid. Ganda talaga ng samahan nila Parang nag-uusap yung mga isipan nila, alam na nila yung gagawin, yung moves, diba? Ang ganda ng moves talaga, talagang pinag-aralang maigi, talagang nagsanay sila ng gusto. Diba? Ang swabe ng galawan. Pati yung mga pag-ikot nila, yung pagpalit ng posisyon, diba, yung transition, ang ganda, ang galing talaga. So walang panama yung mga kalaban, talong-talo, kahit kala mong hindi naubusan ng kalaban, pero kayang-kaya yan ni Tanggol sa ni Bubbles. Ang stick talaga, yan tumalon pa siya sa gilid, tapos sumarap si Bubbles, bumaril din siya. So nung nakikita na nga ni Ramon na marami na nga siyang tauhang namamatay, kumpirmado na nasa loob nga rito yung target sa si Monique, diba? Dahil nakapasok na nga siya ng tren Ayan So, ayun, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. So nung ginawa na ni Tanggol sa ni Bubbles, pumunta na nga sila sa unang bahagi ng train para balikan si Mokang, kasi nga lalabas na nga sila ng train para sila tumakas. Umikot lang sila Ayan Takot na takot talaga dito si Mokang kasi kala niya katapusan na nila Niyakap siya ni Tanggol at nagselos na naman tong si Bubbles. So sabi ni Tanggol, "Tara na." Takbo na sila dito hanggang sa nakalabas na nga sila ng train. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapamilya. Bukas, araw ng Miyerkules, episode 231, pakatunghayan natin ang next episodes na FPJ's Batang Quiapo. Napunta sila rito sa pinaka tagong bahagi. Parang pa rin yata to parang sa train station pa rin yata to, diba? So hindi pa rin natatapos ang bakbakan bukas, mga kapamilya, dahil ipaglalaban pa rin talaga ni Tanggol ang pag-ibig niya kay Mokang. So mangyayari dito buhay, laban sa pag-ibig. Sino ba ang mananaig? Yan ang ating pakatunghayan bukas. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Happy viewing, mga kapamilya. Happy holidays. Ayan, Happy New Year and God bless us all.